Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay samahan niyo po, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo at komentuhan po natin ang tuloy-tuloy pong pamamahagi po ng tulong ng Office of the Vice President kahit po walang malalaking nagbabalita ng mainstream media. At panay po hanap ng mga buhaya katulad po nung nasa Maynila. Mga kababayan, hinahanap po nung buhaya na nando sa Maynila, nasaan daw po ang Vice President, mga kababayan. Yung isang congressman na hindi naman nanalo, mukhang Comelec lang ang nagpanalo. Hindi po ba? Ito po ang ating Vice President at tuloy-tuloy po. Dahil nung mga nakaraang araw po, ay nahandong po sila sa norte. Hindi po ba nagpamigay na po doon sa Ilocos hanggang Ilocos Norte? Hindi po ba Cagayan? At dito po sa Metro Manila at ngayon po ay nung nakaraang araw nagpunta naman po sila sa 5th District po sa isa pong nabahagian yung distrito po o yung sinasabing si Councilor yung nasa sakupan po ni Consyal o Councilor Aiko Melendez ng 5th District po ng Quezon City, I think. Ito po mga kababayan, ang naging kaganapan po. Panoorin po natin. Yan po ang track ng Office of the Vice President mga kababayan. At yan po si Aiko Melendez, ang I think konsyal po ng Quezon City ay katulong po sa namahagi po ng mga pangangailangan po ng kanya pong nasasakupan, mga kababayan. At napakarami pong nabigyan po ng biyaya tulong sa Office of the Vice President, mga kababayan. Dinalan po ng isang truck na 16-wheeler, napakahabang truck na puno po ng pagkain at may mga bigas, syempre po, at kung ano-ano pa. At meron pa po yata mga pangmatanda, mga pangmagulang natin na pagpamigay din po yata ng mga diapers, something like that. Yan po mga kaubayan, ang hinahanap po ni Abante, nasaan daw po ang Vice President at namahagi po dyan sa Quezon City at sa pangunguna rin po ni Aiko Melendez na isa po yatang artista na konsyal ng Quezon City sa 5th District. Kaya nga po mga kababayan, ang mga Duterte kasi hindi po kasi mahilig yan. Hindi mahilig sa exposure. Nakita nyo, nagpapamigay ang Office of the Vice President. Pero wala po ang Vice President. Ang kanyang opisina, lumilibot. Kahit po napakakaunti, kahit kakarampot ang kanyang budget. Mas malaki pa ang budget ng PCO sa kanyang opisina. 800 plus million to 900 million lang ang budget niya. Pero buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, meron po siyang satellite offices na nangunguna po sa pagtulong ang kanyang mga satellite offices ng Office of the Vice President. Samantalang yung PCO, mga kababayan, ang budget po nun ay hindi bababa sa 2 bilyon. 2 bilyon. Pero ang nakikita po natin ay puro po kasinungalingan ang pinagsasabi doon, di umano. Hindi po ba? At karamihan po ay isang damukal na fake news, di umano. Kaya nakita nyo po, ang Duterte po kasi puro trabaho, gawa. Sila po ay naglilingkod kahit wala pong media, kahit walang malalaking media na nakasunod. Hindi po katulad doon sa tinatawag po na bangag na kanyang ate. Pagka po kumilos, gumalaw, isang damukal po ang kasama na mga malalaking mainstream media. At ang ipinamimigay, mga kababayan, ang dala-dala ay may stop toys pa. May stop toys, mga kababayan. Ibang klase po, mga kababayan. Sa sakuna, stop toys, mga kababayan. Unbelievable. Kaya hindi mo matatawaran kung paano po magtrabaho at maglingkod ang tinatawag na Tatak Duterte. Sila po ay puro aksyon, kumikilos.
Kaya may satellite offices Luzon, Visayas, Mindanao. At tuloy-tuloy po nagpapangsyon ng kanilang opisina. Pati nga yung kanilang libreng sakay. Araw-araw, 24/7. Hindi po ba? 7 times a week, every day, may libreng sakay ang Office of the Vice President, Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat nga paramihin. Kaya nga lang ayaw siyang bigyan ng maraming budget. Di po ba? Samantalang nasaan po ngayon ang malalaki ang budget, lalong-lalo po ang nakakuha ng malalaking insertion allocables at isang damukal na mga maleta. Nasaan na po ang mga congressman? Nasaan na po? Ang mga congressman po ba ay nagpapamigay ngayon ng mga truck sa dami ng mga nakulimbat nila di umano? Sila po ba ay tutok na tutok sa kanilang mga distrito? Dahil kagagawan po nila. Dahil nga po tumanda na sila sa kanilang posisyon. Pero ang kanilang mga distrito ay lubog pa rin sa baha at kahirapan. Nasaan na kaya ang mga buhayang yan di umano? Hindi po ba? Hanapin nyo po ang mga congressman nyo, ang mga representative nyo. Baka nasa bakasyon, baka natutulog sa malalaking bahay at mansyon na hindi binabaha. Nasa kanila po halos ang pera ng taong bayan. Hindi kaya? Hindi po ba? Pero ang Vice President na pilit po nilang pinababagsak at ini-impeach sa napakalit na budget na binibigay nila. Pero tuloy-tuloy po na makikita ng mga Pilipino ang opisina ng Vice President ay kumikilos at gumagalaw sa abot kaya ng kanilang makakaya at magagawa kahit limitado lang ang budget. Kung pumunta sa isang distrito, isang bayan, isang barangay, isang syudad, truck ang dala, truck. Hindi po ba? Kaya kahanga-hanga po kung magtrabaho ang Vice President. Pero sa kabila nun, pilit pa rin po siyang sinisiraan at pinababagsak kahit wala siyang malaking pondo. Panay pa rin po ang sira at sisi sa kanya. Akala mong siya ang presidente ng bansa. Ayaw na ayaw nilang batikusin at sisihin ang presidente ng bansa na hawak niya lahat at kontrolado niya ang kapangyarihan, pati ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po, Vice President. Kahit po kayo ay hindi po binabalita ng malaking mainstream media at hindi kayo talagang binibigyan ng atensyon at panahon, pero ang taong bayan ang nakakakita at nakakaramdam ng inyo pong ginagawang pagtatrabaho bilang Vice President at ang Office of the Vice President na tuloy-tuloy po na talagang gumagawa po at napakasisipag. Kaya maraming salamat po sa Office of the Vice President, sa lahat po ng tumutulong sa Vice President sa mga paggawa, lalong-lalo po dyan po sa ginagawa po nilang mga relief. Mahirap po yan kasi aasikasuhin mo yan. Magpapaka at kailangan po ng manpower. Kaya po tayo nagpapasalamat sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy na sumusuporta sa Office of the Vice President. Thank you po sa inyo. Maraming salamat din po, Vice President. At dito rin po sa 5th District, Councilor Aiko Melendez. Maraming salamat, mabuhay ka at tuloy-tuloy lang ang trabaho. At darating din ang panahon na ang mga buhaya na nagpahirap sa ating bansa ay makikita rin natin sila sa kulungan. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa inyo pong lahat na nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po mga kababayan sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa inyo pong patuloy na subscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA.
Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At magdasal po tayo. Samahan po natin na maraming dasal lang tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sa muli. Bye-bye.